Ngayon, kung mas madali maghanap ng trabaho ngayon sa panahon niya, then doon ka sa kanya, doon sa administrasyon. Kung sa panahon na ito, kung pante ka na maglakad, na walang takot, nakakapag-pasyal ka, baski saan, wag mo nang bitawan si Marcos. Piliin mo na yung kandidato niya. Pero pag sinasabi ko yung pag nagsasalita ako, gumaganyan ako, ibig sabihin, ito yung kapalit. If it's easier for you to find employment or jobs now than before, then go for Marcos. Yan ang sabihin ko na medyo basic na hindi nila mahabol. Ngayon, kung bas minus yung droga at krimen ngayon kaysa noon, panahon niya, pag-upo niya, naabutan pa niya yung, yung pinapairal natin na law and order, kung kaya niya ito, kung kaya niyang putang ina. Alam mo, kung ako ang durugista, kung may ganoon ako, at bakit sa utak ko, bakit hindi? Total, kasama ko naman sa presidente sa hit-hitan. So, yung baski yung mga pulis, pati military, medyo, ano sila? Because of the incongruity. Hindi magkasya eh. Meron isang presidente na talagang bangag. Hindi naman buang, pero yung bisyo ng droga, long term yan. Maging ulol si Marcos, kung maybe constant use of heroin, aabot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw. Either nakatindig lang yan sa kwarto niya o natutulog. Ganito na lang. Marami tayong problema. I think the Marcos government has fallen short of the expectations. Ako, hindi ko ma-compare kasi pwede kong sabihin, mas mabuti siya ngayon kaysa aking panahon. I can even concede na ganon ang nangyayari. Pero it would not be a good reason for you
to solve the problem just because you're doing right, more rights than the wrong ones that the other guy had committed in the past. Na ibig sabihin niya, kung sabihin, wala yun si Duterte, mahina kasi ganun. Okay. But it's not me. It's the Filipino people. Ang tignan mo ang Pilipino, huwag kang magturo dyan sa mga kalaban mo, kagaya ko, kasi hindi na ako kandidato. Ngayon, kung mag-usap tayo, ang pag-usapan natin kung ano ang mga tao na pwede nating gawin na makatulong sa atin, mailagay dyan sa Senado para maski batas na lang ang habulin natin or a policy that is enunciated by Congress, particularly about the drug problem and itong ekonomiya. Itong ekonomiya, mabigat to. Walang bright dito. But at least naman yung sabi ko pagkain, sana mahanapan nila ng paraan. Talagang tumataas eh. Kaya I don't know how it operates now, but if you continue to practice democracy, we have to have a Senate na kailangan nandyan even to persuade any sitting government to do what is right. So, nakikita ko si Philip Salvador, ang naalaala ko sa kanya, artista siya. Mahusay na artista. Kaya idol ko siya, yung mga sine niya, pinapanood ko. Tinitignan ko siya kung paano niya yakapin yung mga babae at paano niya nakalitan. Well, aside from the fact that I know he would make a good senator, yun ang ang naalaala ko sa kanya na parang durog talaga ang babae sa yakap at pagmamahal. Now we have Atty. Rodriguez. Galing yan sa administration. Alam mo, mag-isang tao, importante talaga to. Importante ito. Baski kami, alam namin, baski yun ang nakakilala sa akin personal. Importante ang tao na may prinsipyo. At ang isang nakita ko na Pilipino na may prinsipyo na umalis sa trabaho niya because the dynamics of the position of which he was there in Malacanang was no longer right. He chose to make the decision. At nakita ko, as a matter of, hindi naman kailangan sabihin niya, but nakita natin, as a matter of principle, importante talaga yan. Atty. Rodriguez. Itong Attorney Torion for Pastor Kibuloy. para ka kay Kibuloy? Representative. Tumasana. Si Pastor.
At least kung maghanap ka ng tao na kandidato, kung manalo at makaupo dyan as a senator who has the moral values, pati marunong bright. Talagang bright yan si Pastor. Hindi lang ninyo na rinig kasi pastor ang ina yung sinasabi, yung ganon, ang mga apostoles, ano ba naman itong alam, apostoles ngayawa. Dito tayo sa politika ito So, si Pastor Kibuloy para sa Senado. Itong tao na itong sunod na sinasabi ko, humahanga talaga ako sa integrity pati yung utak. Abogado, pareho kami abogado Puto pa nagsalita ito. Hindi ko naman kilala to, but the constant exposure sa TV, parang natauhan ako. Magaling to Alam niya, sinasabi niya, pati tatanong-tanong ako, talagang is one of the upright na tao na bira mong makita ng ganun. Yung mga bright na karihan kasi ng mga bright, mga gago Hinahaluan nila yung trabaho nila ng kagaguhan. Alam mo, ako talaga, it was I who sought him. Ako naghanap sa kanya para makilala ko siya. Talagang bumilib ako sa kanya. Marcoleta. Totoo yan, sir. Hindi kita alam niya, hindi niya ako. Nung lumapit ako sa kanya, sinabi ko, Sir, believe ako sa iyo. Diretso, alam niya. Alam talaga niya. So, kailangan natin sa Senado. Ngayon, marami kasi sila, ano dapat ang gawin natin? Patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Kung makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Okay. Pero kawawa naman. Pero nakakainis kasi yung, hindi naman lahat. Pero, sabi nga, talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na lang natin yung itong sa sunod ko, mahusay na abogado to. He's a practicing lawyer and is really very bright. Marunong talaga to. Marunong sa lahat. Pag-abogado, sa trial, maybe sa social life niya, at siguro sa babae. Huwag mong kalimutan yan, sir, kasi yan ang pagbupabata talaga sa iyo. Totoo yan. Attorney Lambino.
Hindi ko na kailangan. Siya dapat magpakilala sa akin. Baliktad. Hindi ko na kailangan ibandera. Kasi ako mismo, gusto ko na siya ang mag-introduce sa akin. Pabaliktad. Hanga talaga ako nito. Noon siguro, may asawa ka naman, no? Marami po. Marami, eh. Pareho tayo. Kaya ka nang kalitsi-litsi ang buhay na. Yung akin, nandito siya. Kaharap ko. Kasi PDP siya. Nag-iisa ka na lang, no? Itong ano ba, sitwasyon sa, I'm talking about Cagayan de Oro. You know what is really very, almost, sad, itong PDP was a creation of the politicians mainly dyan sa Cagayan de Oro, Oriental, Misamis. Dyan, ako naging PDP na presidente ako. Alam mo, sa totoo lang, is very shocking to me. Really. Hindi naman sa pang-ano, ha. Hindi ako nagpapatawa. Alam mo, walang PDP doon sa Cagayan. Mag-isa na lang. Si Councilor Balaba. Tumindi ka nga. Ganun. Kaya kailangan alagaan natin ng husto ang political lang. Wala ng PDP doon. Siya na lang, babae pa. Mabuhay ka, Girly Balaba. Mabuhay ka, Girly Balaba. At si Rudy Duterte. Wala mang Malaysia yan. Gusto mo, idagdag din yung mga pangalan ninyo. Sino? Girly Balaba. Sino? Taas kamay. Huwag na. Tama yan. Huwag na kayong mag-ambisyon. For the rare occasions that I visit Western Visayas, may nakita ako tao na talagang merong go na a lawyer almost to the point of impatient yung ano niya. Ano ba tawag na? Basta nakita ko yung gusto talaga niya mag-survey sa tao. At minsan na very long time ago, na hindi to noon pa, may ambisyon siya. Not necessarily yung pagkamayor ngayon. But I heard him talk about politics and his keen interest na nakikita ko yung pagsasalita niya.
So, nung nakita kami, few days before the filing, I passed by Bacolod. Nagkita kami. At nakita ko yung, I remembered his intelligence, his talent, and sabi ko, matagal na rin walang senador talaga ang Western Visayas. I would like to endorse him and for you to vote for him so that yung mga taga-Western Visayas na kapatid natin, bigyan natin. Huwag tayo magsabi Ilonggo, Ilocano. Skip that thing. It's not proper anymore. Kung magsabi ka Ilonggo ako, gano'n, do not talk about your tribe. Just talk about who you are at Pilipino ka at anong kaya mo. At ito talaga, kaya niya maging senador. Attorney Hinlo. Lintik Ilonggo na ya. Sino rin Ilonggo? Teka, padag-on mo na si para may hindi naman sa pang ano. It's not because I'd like to gusto ko rin talagang na may representation ang Western Visayas. Dapat lang magpapanalo tayo ng para alam mo magkakapatid tayo At yung Pilipinas hindi mo nang sabihin na magpatakbo ka lahat taga Davao lang it ain't that way. Kung naging presidente ka na gusto mo i-distribute yung position para well represented yung ating bayan. Mag-usap tayo doon, Ilonggo, Ilocano, Waray, Igorot, para lahat. So, itong sunod, hindi ko naman siguro kailangan ipakilala ko to. Kaya nakakamot ako Kumakati tuloy ang may pera ka bang? May magkain tayo maya. Ikaw ang magastos, wala pa akong hapunan. Alam mo, ang istorya nito, ang aking talagang aide was a military man. Kaibigan namin, parang common friend. Military na not so because parang maluwang na pakisama niya sa civilian. Biglang naglaro ng basketball, yung bola galing kay Bato. Totoo yan. Pinasa niya doon kay Jimboy Halili. Teniente yun. Pagsaro ng bola, natumba, namatay. Sabi ko, nung punta ko, sabi ko, nagsalo lang ng bola, namatay? So, yes, Mayor. Puta, ang bola, putaw? Bakal? Bola ng ano? O bakit namatay? Kasi pagsalo, tumba. Baka talagang sinadya na
milakasan ng husto. Baka may pustahan sa yung laro na yun. Galing kay Bato yung bola eh. Kaya pag si Bato ang kalaro ninyo, huwag ninyong saluin yung bola. Hayaan mo, tumakilid ka lang palawan. Eh, kasi doon namatay. Hindi ako nagpapatawa. Yun talaga ang nangyari. Doon natumba kaya ako. Minsan yung nag-iisip ako kung patakbuhin ko ba ito si Bato o hindi. Alam mo, kung naghahanap kayo ng original taga na DDS, huwag ka lang mano ha. Siya yan. Hindi ako. Mayor ako. Utusan mo pagpatay dyan, buong. Sa yun, Chief of Police. Pinakamatagal. Pinakamatagal kasi taga Davao. Alam mo, pag remember, bago rin akong mayor noon, kakagraduate lang ito na sa PMA, na-assign sa Davao. Tapos nag-asawa, doon sila nag-settle down. Kaya malapit talaga sa akin si Bato. Eh, yung, hindi sabihin bata-bata, tao-tauhan. Kaibigan. Kaibigan na... Ano ngang maidagdag ko sa kwento? Minsan itong mga putang inang kriminal. Sabi, Bato! Gusto po no, putang ina niyang pabalik-balik yan sa... Gawin mo. Yes, sir. Minsan magsabi ko, tapusin mo na. Sir, kanina pa. Sa harap pa naman ng, alam mo, sa totoo lang, magprangka-prangka, walang sundalo na hindi umapatay. Walang sundalo na hindi pumapatay. Baski na walang uto sa kanila, if they are assigned in a certain place, tapos guluhin mo, paputokin mo yung granada, yung performance nila, apektado. Naka-record yan eh. Sa panahon ni Bato, ito ang nangyari. Sabihin mo, pagdating ng promotion, conference, kaya ba nito? Tingnan mo, panahon niya, rape, marami, rape, 4, panlima, siya pa ang pangalan dito, kasali siya. Ganon yan eh. So ngayon, maasahan niya ng isang lugar. Hindi na kailangan na sabihin mo na ako magsabi. Pagka medyo magulo, tapos apektado yung performance nila, talagang tapos na. Lahat yan, walang lahat, as lahat. Baka kayo. Pero yung extra judicial killing, wala man tayong extra killing lang. Ayun, sino nag-invento niyang putang ina? Bakit maging extra yan? Ano yan? Kota? Lahat sundalo. And
Nandito na ba lahat? Jimmy Bondok. Jimmy, nandito na lahat? Kumpleto na kayo? Okay. Ito naman, talagang admirer ako. Totoo, admirer ako niya. Maka-Duterte ito eh. Saka, talagang maka-Duterte ito. Yung nakikita kami minsan, kumukuha siya ng law, ini-encourage ko. Sabi ko, tignan mo lang kung ano, medyo matrabaho lang sa oras. Pero kaya mo. Ako sabi ko rin na balang araw makukuha mo. Abogado talaga. Saludo ako. Jimmy Bundok. Talagang pwede na maging senador. Ito yung may taong may social conscience. Yung artist siya, wala yan. Yung kausapin mo yung tao, yung tapos na yung trabaho niya, mag-acting. Gaya nito ni Philip. Kausapin mo nung wala na sa trabaho. Hindi yan madrama. Prangka ito kung kilala nito prangka na tao yan. Diretso. Kaya nagustuhan ko. So, ganito na lang. Para marami ang tao natin, every meeting, baka sa lawag, kailangan magpunta na tayo lahat sa lawag. Magkaraban tayo. Baka sa sunod sa Bicol, at least para sigurado talaga na mayroong, hindi natin alam kung ano ang diskarte ng mga tao doon eh. Baka kukunti lang, kung pupunta tayo lahat, punta tayo ng Bicol. Ngayon sa Davao, Buanga, punta tayo doon sa ticket, ito si Jun Ibasco. Ito yung pinakautak ko talaga. May pera tayo. Alam mo, wala tayo talagang pera. Last minute, ambag-ambag lang kami. Ano ba sa Tagalog yan? Contribute na ko niya. Si Robin. Pero kung pumunta kayo ng Davao, totoo, kung ticket-ticket lang, kaya ng mayor yan. Ipasa mo lang yan doon sa mga negosyante. Doon sa mga Chinese community na may ara. Kaya ito. Pero wag kayong yung isang flight na puro Duterte talaga. Kasi pag mag-take off yan, ang kabila magsige dasal. Mahulog sana yan. Mawalaan ako ng tao. Intervals, intersperse.
Punta kayo ng Mindanao. Actually, hindi na ako nagluloko ha. Parang, ano ako. Kung maano kayo sa Davao, kindly drop by our place. Si Bongo, si Bato. Si Bongo kasi mayaman talaga to. May printing press. Walang problema nito sa propaganda. Ang pinakamalaki yan sa Mindanao, printing press niya. So, kung sabihin mo lang na kalahati nito, kaya niya. Kaya niya. Sagutin mo na, Bong. Huwag kang mahiya. But seriously now, magabi na. I'd like to remind again everybody that, the democracy was really conceived by our forefathers to be one that is really working. Kaya nga may demokrasya because there is a periodic election. The president, you are served there for about 6 years, then alis ka, another one. And for the mayors and the rest of the officials of government. Talagang elected. Mabuti yan eh. So it is intended, ang mahirap kasi, may mga politiko na medyo may mentality na mga gangster, yan papasok. Wag ninyong yan. Baski sa ating grupo, lalo na yung magdala-dala ng armas, tapos walang mangyari niyan. Sisirain lang ang bayan natin yan. Look for somebody na talagang would stand for what is right and what is really just. Yan ang hinahanap natin. Palagay ko, kilala ko lahat itong mga tao na ito. Urang ito. At least may, lalo na ito si Tony Marcoleta. Parang pare ito eh. Ito to. Nagkamali ito ng trabaho. Nagpare, ay sana ito, pero iglesia kasi. Pastor na lang. Ito magsalita ito, totoo. Nakikinig ako dito. Marunong, bright talaga. Hindi ko kaya habulin ang utak ni Marcoleta. Hindi ko kaya habulin. Totoo yan. Kaya sabi ko itong mga ganito na tao, kailangan kaibiganin mo na lang. Baka ma-enkwentro mo ito sa korte, putang ina, baka ilang paso ka. May kunting awa naman. Attorney Lambino, talagang matagal na nagtatrabaho ito sa PDP. A very patient man. Talagang naghintay lang sa panahon niya. Actually, he has been there for so long a time helping PDP, helping the candidates, asking nothing in return. But he has been there. Kagaya ni June Ibasco. Yan si June Ibasco, yan ang noon pa, noong na mayor pa ako, siya na yun, hanggang naging presidente ako. Alam mo kung bakit si June Ibasco? John, isabi na natin ang totoo. Dumating na ang panahon. Okay? Ako isang prosecutor. I was a prosecutor. Yun ang trabaho ko eh. One day,
Itong sila, Colonel Stares, yung mga Philippine Constabulary, parang nagpa-plenum ito sila sa North Cotabato. Ginapang ng mga sundalo, nahuli sila. So ako yung fiscal ina-assign pagka ganun. Takot ang takot yung, hindi nila ako magyabang, takot yung mga fiscal mag-handle ng rebellion, pati yung mga krimen na, So, pinapasa sa akin sa chief. So, ako nag-iimbestiga. Sabi ng na may nahuli daw marami. May madre pa ata. Natsambahan. Mga, mabigat na, sa Mindanao. Yung mga komunista. Nahuli yan sila. Nung pumunta ako sa kampo, sa pulis, tinuturo yan siya. Yan sila. Nakaupo lang. Sabi ng mga gago, Mayor, ngayong gabi, huwag mo na lang ilista-lista dyan yung investigation. Bihin na lang na walang nangyari sa operasyon namin. Kasi papatayin namin ito. Dalawang pare yun, Father Tison, pati Father Ibal. NPA talaga yan sila. NPA talaga. Huwag na tayong magdrama. So, gustong ganun ng, sabi ko, putang gago, pare yan. Kung ano yan, damay pa ako. Imbestiga ka ng imbestigahin mo yung totoo lang. So, detain siya. At yung one day, nalaala ba ninyo yun? Idotos ni Cory Aquino, release all political prisoners. Talagang pinawalaan lahat. Lahat ng komunista, pinalabas sa kulungan. Si John, isa. Wala sila mapunta bago. Sabi ko sa opisina ka na lang dito sa akin. Pare. Alam mo yung pare, mahusay sa organization. Kasi hinawakan tao Paano mag-organize, paano mag-ganon. Pag yan yung mga pare na mag-ano, talagang kung sponsored ng mga pare yan, matindi yan. Kasi sanay sila sa organization So, kinuha ko siya. From then on, mayor, congressman, tapos presidente. 30 years ago. Puro. Ganon ba yun dyan? 25, 30 years. Kala, from my NPA, nung dumating ako, naging presidente ako, tigas na masyado doon sa Malacanang. Yan na ang tigas dyan sa... Yung mga military naman, sabi ko, intindihin ninyo. Sabi ko, inirelease Wala tayong magawa. Wala mapuntahan yung mga tao. Kaya yung asawa ng De Vera, lahat ng mga babae, binigay sa akin ng military. Yan, totoo. Ito na yun ang totoo. Patayan sila. Yung mga babae, dinala ko sa bahay ko. Bahay ng nanay ko. Doon ko pinatira kasi wala akong yung mga asawa ng komunista.
Hanggang ngayong kaibigan kami. Kaya ko noong sabi nila na yan, si Duterte, komunista yan. Ang totoo niyan talaga, baski hindi pa sila nahuli, ako pumapasok na sa bukid. Doon sa dulo, nagsasalita, nag-i-istorya na kami ng NPA. Istorya lang. Kaya every time magbaba ako, mga military intelligence, sabi yan si Duterte, ang issue sa akin, yang si Duterte, huwag kayong magboto dyan kasi komunista. Sinabi ko doon sa mga taga Davao, kung maniwala kayo, ito yung istorya ko. Ngayon, ayaw ninyo maniwala, huwag. Sinabi ko sa ang totoo. So si John, tangan-tangan ko yan hanggang ngayon. Mahusay sa organization. Kaya kung saan-saan ako papunta, bit-bit ko yan kasi wala kang problema dyan. Ano ganyan yung pare, marunong mga Katoliko, ito ha, organize tayo, mga ito, ganon-ganon. Mahusay yan sila magdala. Kaya medyo lamang tayo ng konti dyan sa habulan ng isip. So, ganito, siya yung utak talaga. Siya yung sa akin. Wala naman, sanay na kami. Siya na yung mag-spacing sa kampanya. Pero hindi ako maka-attend sa lahat ng rallies. At only yung medyo mabibigat, Cebu, medyo lawag siguro. Para, sabi ko, kay Marcos, punta ako doon, mag-rally kami sa inyo. Yung mabibigat, Sambuanga siguro, gano'n. Nandoon ako, pero hindi lahat kasi, una-una, sa totoo lang, wala tayong pera. I cannot sustain a campaign na yung diretso-diretso na maybe even sa katawan ko, hindi na rin. Alam mo yung aeroplano, hindi ba niyo ako, piloto ako when I was young, naglilipad ako ng aeroplano. Pero ngayong matanda na ako, baski yung may pressure, hindi man ninyo halata yan pagbaba mo sa aeroplano, medyo matamlay ka talaga. Ganon, hindi ko na kaya. Pero sa mga big rallies, I will be there to bigyan natin kay Jun yan. So, dito tayo magsunod kay Jun. Siya yung I trust him to do the job. So, siya yung magbigay ng program. Sign language yan. Paano gano'n yan? Pangalan niyo Duterte. Pangalan niyo to. Sign name mo to. Si GMA. Si FB. Si Era. Si Noynoy. Si Bongbong. Pangalan ni Bongbong. Sign name mo to. Ito ang pangalan. Rock. Si Bongo. Kasi si Bato. Magkita tayo bukas. Kasi mag-aral ako para gano'n na lang. Sabi sa mga babae, beautiful kayo, maganda kayo. Beautiful.
Nehen Piao Liang. Chinese yan. You're beautiful. So, uwi na tayo. Para kinig ng istorya dito. Wala yung ano lang, yung tingin ko na latod pambuhay ng nandito pala yung classmate ko, Dabs Mamao o Lanao del Norte. Classmate ko yan sa kabats ko talaga sa law school sa San Beda. Believe ako. Next time, ano nga, kay saan na yun? Patakbuhin ko sana ng di bale. Pero sa tingin ko lang ha, pag itong yung napipika yung Pilipino, I don't know if it has gone to another level. Pero yung Pilipino napipika na sa administration. Alam mo, there was a time na about so many elections ago, bata pa ako, lahat clean slate, panalo. Panalo talaga lahat. So, wala man kayo kalaban, no? Sino man sila? Hindi ko man narinig. Sino ang kalaban niyo? Alam ko na pipika ang Pilipino ngayon. As of now, hindi, not hatred or anger. Pero I could sense, nandyan ako sa napipika na ang tao. Kaya yung sentimento ng tao, papasok yan sa utak nila habang nagbuboto, patay. Haros tayo lahat, clean slate. Partido ng Pilipino. Totoo yan. Yung ng tao ngayon, ang tao, hindi naman sa galit. I don't know if it's, I would not want to raise it to the level of anger or hate. But sigurado ako na ang Pilipino napipika na. Either failed promises or whatever. Kaya pagdating kung nasa isip pa yan ng Pilipino, malas na. Wala, swerte natin. Boss, panalo kayong lahat. Pati si Atty. Torrio na hindi kandidato. Ilagay nila yung pangalan mo. Torrion is a very good lawyer. Number 1. Kita mo si pastor nakakulong pa ngayon. There's more to it than meets the eye. Pagka gano'n simple na kaso tapos bailable, hindi naman makabail, hanapan ng sabi kaya sadya yan. So
Wala tayong depende na yan sa abogado niya kung nakakabisita ba? Magbisita ako. Magbisita ako kay Pastor. So, okay, yun na. Mabuhay ang former President Rodrigo Roa Duterte! Mabuhay ang PDP! Mabuhay ang PDP! Mabuhay ang Duterte candidates! Mabuhay! Ngayon, Ayan. At nagbabalik ang Banateros. Naku po, nag-enjoy ba kayo doon sa mga patotsada ni PRRD? Diyos ko po, baka madagdagan yung kaso mo, PRRD. Meron ka na ng mga binitawan doon. Napaka-gullible pa naman ng mga, ano natin, sensitive, no? Mga gullible at sensitive pa naman yung mga nasa gobyerno. Diyos ko po, joke lang yun, ha? Sa mga hindi nakakakilala kay Pangulong Duterte, palabiro talaga yan. Lalo na kapag kaganyan. Kasi nga, boring eh. Oo, syempre, matagal na nag-antay yung mga tao dyan. Since 10 o'clock in the morning, imagine anong oras na ngayon, mga partner, maglalabing 2 oras na na nandiyan dyan yung mga tao. We were there 10 o'clock in the morning. Kailangan lang namin bumalik ngayon dito sa studio para makapag-programa. Pero ang tiyaga ng mga nagpunta dyan, at hindi lang dyan sa loob. Maliit lang kasi yung venue. Sa labas, napakarami ding tao. At talaga namang nagtiyaga na nagstay dyan. Walang pagkain, walang nag-ano naman sila nung pag-alis natin. Pero nung nandoon kami, since what time? Mga 10 o'clock hanggang alas 7, walang pagkain yun, mga bossing. Pero nagstay yung mga tao dyan. At inantay talaga na magsalita itong si Pangulong Duterte, si Chairman or President ng PDP na si Robin Padilla, at saka si Mayor Baste Duterte na nagsalita ng Tagalog. Coach Oli. Sa katunayan, nakaka-apat na kape na ako mamaya. Ganyan na yung mata ko. Para na akong best friend ni Narcos. Hanggang umaga na tayo dito. Ano. Pero, Sir Carlo, technical team, parang may amoy suka dito. Suka? Oo, ito mga tropa ko rito. Ang mga amoy suka na. Amoy suka na kami dahil imagine mo, Coach Oli, last G's pa lang. Hanggang ganung oras, nandiyan tayo at nakaantabay dyan. O, ganito talaga ang PDP. Kung matatandaan mo, Coach Oli, yung kay Pastor Apollo Kibuloy, ang haba din nun. From 4 o'clock hanggang alas 12 ng gabi yun. Ito naman, 12 hours ng yung programa, dire-diretso. Pero makita mo yung tao, hindi nababawasan, dumadami pa. And yung suporta, mga nandirito, mga organic talaga. Kaya pag pinagsama yan talaga si Pastor tsaka si PRRD, talagang pamurningan yan. Kasi nakasama natin yan sa Davao. Si Coach Oli, tinakasan kami, natulog sa sasakyan eh. Dahil, ito yung kumbaga high time ni PRRD. No? Ito yung high time niya hanggang alas 5 ng madaling araw, alas 6 ng madaling araw. Jay, kamusta naman ang iyong experience sa pagpunta dito sa pagtitipon na ito? Anong iyong observation? Yun nga, yung mga supporters ng Duterte talagang yung tinatawag na talagang legit. Kasi kung yun na yung mga bayaran kagaya ng palaging malamang sa malamang may issue na naman dyan. Maroon yan, sigurado. Meron yan. Nakabang lang yan sila alam naman natin tong mga diskarte ng mga tanso. Ika nga ni sino ba nagsabi? Sa Attorney Vic ba? Ang panglaban sa tanso ay suka. Oo. Kaya pala galit sa suka, Speaking of suka, partner, sumabog sa mukha niya yung Coach Oli. Sa pool. Yung kanyang statement patungkol dun sa suka ay sumabog. Yan yung sinasabi ko. Kaya may suka na kayo eh. Tayo na yung team suka. Oo. Tayo. Ang laban nga daw ngayon, Coach Oli, team suka versus team sinusuka. May maganda pa nga akong narinig dito sa pagtitipon na to kanina na okay lang daw na tawagin tayong team suka. Wag lang daw tayong may toyo. Yun sabi nila. Hindi tayo nagsabi doon, ha. Pero ito, gusto ko lang komentaryo. Komentuhan mo yan.
Ako sigurado ko, itong Team Suka na to, salin nyo na kami sa mga pinagtitinda ng suka o pinabibili ng suka. Pero sigurado ko, itong Team Suka na ito, meron silang kayang gawin na hindi kayang gawin ng kabila. Itong Team Bangagers. Itong Team Suka na ito, anytime, kaya nito magpa-drug test. Ayun. So kung kami ay pinabili o ang PDP ay parang Team Suka, sila ay Team Pulburon. Kasi pagka hindi kayo makapagpa-drug test at nagpa-drug test itong mga ito, ay may kalalagyan kayo. Ako, sana, kung sakaling magkahamunan talaga ng drug test at hair follicle test, I really hope na si Tito Soto, si Lacson, at si Pacquiao ay magpa-drug test. Bakit kanyo? Hindi ibig sabihin ay ako'y duda sa kanilang adik. Pero naalala ko yung 2022 election, nagpa-drug test sila. Naalala ko yun eh. Kaya, ibig sabihin, kung open sila sa drug test, baka naman open din sila ngayon. Magtataka ka lang pag hindi sila open ngayon, baka meron silang pinagtatakpan na ayaw nila may masagasaan kasi pag nag-drug test sila, ma-offend yung kanilang ulo. Maganda yung sinabi mo, Coach Oli, na kung noon nakalaban nyo pa siya, you're requiring him para magpa-drug test. So, dapat ngayon, nakakampi nyo na siya, mas lalong dapat na inire-require niyo siya na magpa-drug test. Kasi kung ngayon na magkakasama na kayo sa isang bangka at hindi niyo siya ma-require, ma-influence na patunayan sa taong bayan na ang pagpapa-drug test po ay konektado po sa public office and public trust, dapat talaga medyo mahihiya ako sa inyo kasi bilib na bilib pa naman ako sa inyo nung kino-call out nyo si BBM noong 2020. Hindi ko makalimutan yun kasi blinag ko yun, pinupuri. Although hindi ako sa team ni Tito Soto at saka ni Lacson, pero pinuri ko sila kasi banateros tayo pag tama, palakpakan. So pinuri ko, nagpa-drug test kayo. Di dapat i-call out nyo rin. Si Pacquiao, di ko maalala kung nagpa-drug test. Pero naalala ko kay Pacquiao, tinawag niyang magnanakaw ito. Ngayon, singilin mo, boss, asa na yung mga ninakaw mo? Diba? Para hindi mo kang ipokrito ang datingan nito mga to. Pero mga bossing, itong speaking of suka, itong si Presidente Marcos ay talagang nakakuryente enough para magpalit, mag-resign daw. Nag-resign daw yung kanyang PCO chief. Nag-resign daw. Kasi marami mga ugong-ugong na hindi, yung speech daw na yun ginawa kasi nakikita niyo naman, may binabasa So yung kanyang PCO chief ngayon ay nag-step down na. Same goes with yung DOTR na si Bautista ay nag-step down na din. At may mga ipinalit na nga pong mga tao dyan. And one day, after niyang bitawan yung suka statement niya, ay nilambing niya yung mga Pilipino. Kasi hindi talaga naintindihan ni Bongbong itong pagiging pagiging mababang loob. Palibhasa talaga, ito pinanganak to na bilyonaryo na. Kaya masyadong mataas ang tingin niya sa sarili niya na okay lang sa kanya magsalita ng ganon. Kasi mabigat talaga itong binitawan niyang suka-suka statement. At kinaumagahan, nag-retract naman siya. Sinabi niya na marami ng mga nasabing masama. Pero at the end of the day, sa dulo, bandang dulo, pag natapos ito, kailangan magkaisa ang Pilipino. Pagkakaisa ang Pilipino, umpisa pa lang, winawarak mo na. Umpisa pa lang, nagsasalita ka na ng ganyan. Paano mo iisahin ng Pilipino? Marami kang sinasabing masasakit na salita sa KOJC at kay Pastor Apollo Kibuloy. Wala na, nabitawan mo na lahat ng yun. Ipinakita mo na kung anong klaseng tao ka, ipinakita mo na kung anong klaseng leader ka, ipinakita mo na kung gaano kakapal ang mukha mo, kaya hindi mo na yan mababawi, Mr. President. At ayan na nga, yung suka, ang gaganda ng mga statement ng bawat kandidato kanina. Si Rodante Marcoleta, meron ding statement tungkol sa suka. Sabi nga ni Rodante Marcoleta, nung siya'y bata, nauutusan din naman siyang bumili ng suka. At siya rin naman daw ay talagang nabibili ng suka. At ito nga daw suka ay isang patunay na itong presidente natin ngayon out of touch. Natuwa ako kanina, si Marcoleta, nakita kong ngumiti. Bihira yun Pero di ba, kino-call out natin ito si BBM. Talagang, dati pa, actually, after pa nung election
Kasi lahat ng binibitawan ni BBM sablay. Kaya sabi ko, dapat it's either manahimik siya kasi Pa-check up siya nakakatulong ng sa utak, kanya. ganun. Pagpalit siya ng political advisor. Yes. Kasi nagpapayo sa kanya parang nilalagay, parang kalaban. Baka DDS yung nagpapayo sa'yo. Kasi isipin mo, dapat palta mo yan. Alam mo, ang magpapanalo sa PDP? Si Marcos. Kasi yung iba nakikita ko sa chat, ay sa comment section, hindi sila solid PDP, meron lang talaga silang gusto at meron silang i-eliminate. After that suka issue, gusto na talaga nila ang straight PDP na. So, Marcos, ikaw magpapanalo sa PDP niyan dahil sa mga kapalpakan mo mga sinasabi. Kaya nga easy na ang pangangampanya para sa mga taga-PDP dahil wala palpak yung kampe. Yung kumbaga palpak yung driver noong kabilang grupo kasi galit na galit pa naman ang mga Pilipino sa mga mapang-api tsaka mata pobre. Ito kasi si BBM, sa totoo lang, nagpipilit kasi siyang maging cool Nakita naman natin yung speech ni PRD. Paulit-ulit, mabagal, pero nakita mo na talagang all ears, all eyes yung mga tao. At inaantay talaga nila yung wit, inaantay talaga nila yung joke. Siya kasi, pinipilit niyang mag-joke, pinipilit niyang magpaka-cool, pero hindi naman kasi siya ganun At hindi naman talaga siya kilala ng ganun. Ang problema, sa kanyang pagpipilit na maging cool at sa kanyang pagpipilit na magmala Duterte, nagiging mukhang out of touch at nagiging mata pobre. At yan ang ayaw na ayaw ng mga Pilipino. Yung mga masyadong mataas ang tingin nila sa sarili nila. Leader ka pa naman ng bayan, tapos ganyan ang trato mo sa mga kapwa mo na tila mo walang silbi sa'yo. Tsaka pinag-usapan pa dito yung yung educational background. Kaya kanina hinighlight noong mga PDP candidates yung kanilang educational attainment. Sabi nga ni Attorney Vic Rodriguez, at least siya meron daw siyang diploma, siya daw ay pumasa sa bar exam, siya daw ay talagang lehitimong lawyer. Lahat ng mga yan ay lawyers. Hindi niya pwedeng maliitin si Pastor Apollo Kibuloy because sabi ko nga, yung nagawa ng buong pamilya nila kahit pagsamasamahin nila, wala sa katiting ng nagawa ni Pastor Apollo Kibuloy. Hindi pa man siya tumatakbo bilang senador. Noon pang siya ay isang pribadong tao. Mas marami pa silang nagawa kaysa sa itong pamilya na to combined. So, dito na-highlight lalo itong kasamaan ng ugali talaga nitong ating pinuno ngayon na walang isang salita. Kasi kapag walang paninindigan, nagsalita, kinaumagahan, binawi, tapos pinagtatanggal yung mga empleyado niya. Yun ang sinasabi, yung kanina sinasabi mo, Coach Oli, na importante na yung mga nakapaligid sa iyo matitino. Yan yung hina-highlight ni PRD kanina na I'm just me. The brains is itong tao na to. Yung puso is itong tao na to. Kumbaga, i-surround mo yung sarili mo ng mga magagaling na tao, hindi yung mga mayayabang na tao. Coach Oli. Jay. Ito yung kanina, ito yung mga sinabi ni PRD. Madali makahanap ng trabaho sa panahon ni Marcos. So malabo to. Kaya nga dumadami ang krimen ngayon. At pangilan ba tayo sa buong Asia? Pangalawa na naman ata tayo sa buong Asia sa pinakamataas na krimen sa Pilipinas. At ito, mas safe kay Marcos. So hindi pa rin ako pabor dito na mas safe kay Marcos. At ito, nawala ang droga ngayon kaysa noon. Mga sinabi to ni PRD kanina, di ba? Kasi sabi niya, kung ganun naman pala, di doon kayo. Yun ang gusto niya. Kumbaga, tinatanong niya tayo. Tinatanong niya tayo Ito pa, pinakamalupit, presidenteng bangag. Medyo dinulo na. At sigurado baka magalit na naman yun bukas, mag-statement mas mabuti si Marcos kaysa kay Duterte. Diba? So ako pa rin, syempre. At ito pinakamalupit. Na yung ginagawa ni Cory Aquino noon, na pinakawalan yung mga makakaliwa, ay ginagawa ni Marcos Jr. ngayon. At talagang binibaby pa. Kasi kung nung panahon ni Cory, pinalaya lang, pero hindi binigyan ng pwesto. Ewan ko lang kung binigyan ng pwesto nun si Joma Sison, pero
hindi ko tukoy yun. Pero ngayon, ang malupit is nasa posisyon yung mga makakaliwa. Eh di mas dihamak na mas matindi si maganda yung Marcos. comparison, ano? Mas matindi pa rin si Marcos kaysa kay Cory. Kasi yung kay Cory, pinalaya niya lang. Pero Pero ngayon, nasa posisyon. At yung iba, convicted, malaya pa rin. Yung iba, nagpapa-impeach pa. Nagpapa-impeach pa. So, mas matindi nga talaga ngayon. Napakaganda niyan. Well, talagang bitin na bitin ang oras natin dahil siyempre, mas prioritize natin yung speech ni PRD dahil gusto talagang marinig ng mga Pilipino. Meron pa naman tayong banateros bukas at itutuloy natin ang ating diskusyon bukas. Pero ako, ang aking mensahe lang sa mga Pilipino na panood nyo naman, dalawang proclamation rally na very successful po. Yung unang proclamation rally para kay Pastor Apollo Kibuloy na talagang nationwide, partida pa yan. Partida pa yan, nakakulong pa yung tao, pero grabe yung kanyang proclamation rally. Talagang dinumog ng tao buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At ito naman yung proclamation rally ng buong slate. Actually, kompleto na sila. Nandiyan na po si Atty. Vic Rodriguez. At nagbigay po ng mensahe yung mga mga importanteng tao at mga political personalities dito sa Pilipinas. At marami pa tayong mga pag-uusapan, pero ano na natin yan. Siguro ituloy na natin sa ating vlog at sa ating show tomorrow. Coach Oli, yun ang aking final. Merong nabubuong bagong rivalry ngayon bukod dun sa Marcos Duterte. Yan. So, BP Sara versus Tambaloslos. Ito yung bagong rivalry. Kung may Ateneo Lasal, may bago ngayon yung Andrew E. versus Banat Bay. Nakita nyo ba yun? Yun ang trending ngayon. So, kung hindi nyo po nakakita, talagang may pag-aaway yung dalawa. Talagang nagpapaligsaan ngayon. Panoorin nyo, tingnan nyo sa TikTok o saan man. Hindi ko alam kung saan nyo mapapanood. Basta yung competition ni Andrew E. tsaka ni Banat Bay. But seriously, ang ganda may binitawan kanina si PRRD patungkol kay Pastor. At ito siguro yung mga hindi alam nung mga hindi tunay na nakakakilala kay Pastor. Dahil siyempre, Pastor So ang pagkakakilala natin dun sa spiritual side. Pero sinabi ni PRRD, si Pastor po ay bright, matalino. Alam nyo po, totoo yun. Kasi kung nakakausap nyo si Pastor Kibuloy, lutang na lutang po, litaw na litaw po ang kanyang katalinuhan. Sa katunayan, marami na siyang plano talaga para dito sa Pilipinas. And kahit dati pa na nakakausap namin siya, iba talaga. Iba siya mag-isip na parang, kaya pala, ganito ang nangyari sa KOJC. Kaya pala, ang bilis ng growth ng KOJC. Kasi ganito yung leader nila. Not only spiritually, pero pati na rin dito sa utak. At kung magagamit niya ito sa bansang Pilipinas, makakabuti. But I will still encourage everyone to vote straight PDP. Yes. Andun pa rin ang linya natin kasi talagang, ako talaga, isusugal ko na. Ito, to be honest with you guys, totoo lang to. Hindi ko feel dati si Philip Salvador. Sa totoo lang. Kaya lang, kung Philip Salvador and Lito Lapid, doon ka na sa, alam mo na may puso. Tsaka hindi traidor. That is very important kasi yung karakter, maano yan Kayang ihulma ni PRRD yan. Kayang disiplinahin yan. Ang importante yung karakter andon. And I'm positive na hindi sila positive sa droga. Sigurado tayo doon. So ako pero talaga... bago mo tuloy yan, partner, yun lang, congratulate ko lang pala yung gumawa nung video ni Pastor Apollo Kibuloy kanina doon sa proclamation rally. Sobrang galing. Sobrang galing talaga ng KOJC ni Pastor Kibuloy at ng SMNI dahil sobrang ganda ng presentation. Nailatag ng maayos. Ang ganda ng mensahe ni Pastor Apollo Kibuloy. Magkakaroon po tayo ng chance para ipakita po yan. Subukan natin kumuha ng mga clips para ipakita po yung buong yung buong video message na yan sa susunod na araw. Kasi sobrang ganda talaga. Ito talaga pag napanood nyo tong video na to, tapos na boxing, tanga na lang tayo kapag hindi natin ibinoto si Pastor Kibuloy. Balik Ayan, so napunta tayo dun sa kasi pumunta si BBM sa teritoryo ni PRRD. Kaya nga sabi ko kahapon, sinabi mo yan, suka-suka. Walang iyakan dyan. Kasi pinupuntahan mo kung saan malakas ang Duterte.
may makikipagbakbakan ka ng ganyang suka-suka, tapos iyakin ka, ay mahirap yun. So, dapat pagka bumabanat ka ng ganyan, hindi marunong ka kasi hindi mo kakayanin ng Duterte. Kaya nga kita mong speech niya kanina, lubog na talaga niya ang Marcos doon sa speech niya. Kahit mahaba, nakikinig ang taong bayan. Yung sa kanya talagang wala eh. Wala nga reaksyon yung taong bayan eh. Nakita nyo yung difference? Doon pa lang, kitang-kita na. Anyway, Tuloy natin yan some other time. tutuloy natin yan. But bukas lang, mag-iingat po kayo dahil may lindol bukas. Ako, nararamdaman ko na yung lindol bukas. Ano yan? So, relax lang kayo dyan kasi huwag kayo masyadong maglalabas. Lindol ng fake news. Ha? Lindol. Lindol ng fake news. Dito, mayroon daw lindol Bukas. dito. Yung pulang building. Walang iya. So, Oy, happy Valentine's Day. Kalma lang kayo. Happy Valentine's Day sa lahat ng mga may mga ka-Valentine. Oo, Sana happy all. Valentine's Day. Buti pa sila may mga ka-Valentine. Sana all. Sana all. At ayun, paunawaan ko na rin yung mga, uunahan ko na yung mga mapapanood nyo sa iba't ibang social media platform bukod sa SMNI. Asahan nyo na yan. Dahil sa mga sinabi ng Ni PRRD, ni abangan natin PRRD yung mga at twist. iba pang mga kandidato. May mga ano dyan eh. May mga panibagong pakulo na naman sila. Yung mga Alright. timbangagers, Lalo na yung fake vloggers. news. Oo. Oo, timbangagers, vloggers ano na naman sila dyan. Hindi lang Hayahay na naman vloggers, sila. hindi lang sa vlogger, kundi pati sa mainstream media. Okay. Okay. Kita-kita po tayo uli, mga Team Suka, dito lang sa SMNI. Pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Ako po, si Coach Oli. Ako naman po, si Amoy Paksiw ng si Boss Dada. At ako naman po ang maasim na si Jay Guevara. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating nating mahal.